No. Pero ito, Insan. Kasi sa social media, ang daming nagkakalat ngayon. Ang daming yung bang mga nagpo-post na hahalakhak ka o kaya pupusuan mo kung sino gusto mo. Ngayon, gusto ngayon yan eh. Ngayon nadadaya yan. Nagtanong si Attorney DJ, sabi niya, ito, tingnan mo. Parang ang boto rito ay panig kay Sara. Sabi ko, pindutin mo. Pindutin mo, tingnan mo kung sino-sino yung mga bumoto. Walang lumalabas. Ibig ko sabihin, ato yan. Walang lumalabas kasi puro robot yung mga pumindot. Actually, may ano yan eh. May kumpanyang gumagawa niyan eh. Correct. May kumpanyang gumagawa niyan. Napakawalang puso naman ng mga kumpanya na ito. Dinadaya nila yung pulso ng taong bayan. Ngayon, sabi niya, bakit dito? Oo nga, maraming ang papabor doon sa sa halakhak kasi para kay Sara daw 'yon. At dito naman sa like, pipindot ka ng like, bakit dito lumalabas yung mga totoong account? May mga account. Sabi ko, yan ang organic. Kasi may mga tao. Pero kapag wala yung tao, walang naipapakita, robot yan. Tapos sabi niya, punta naman tayo sa comment dito. Pagka naman dyan sa mga comment section, titignan mo rin kasi maraming troll. Kapag kaya, nakalock ang profile, ang mga muka ay halata mong ipinaskill lang. O kaya, yung friends, wala pang sandaan. Minsan, ang friend niya, 3-6. Yan naman yung mga troll. May mga ganyan dito na nagmamayari, di ba? Sabi nga nila. Meron. May kumpanya yan eh. Balita nga dyan, yung may mataba daw na may-ari niyan eh. Yung troll farm. So naiintindihan ngayon ni DJ. So hindi pala talaga totoo yung... hindi totoo yan. Tingnan mo, pumindot ka dyan ng isa. Tingnan mo yung comment niya. Sa lahat ng mga pages na ang nakikita nila post para kay presidente o sa gobyerno, nandiyan dyan sila nagkukumpulan. Di ba? Yun. So ngayon, ang nangyayari, aabangan ka na nila. Di ba may mga ganyan? Nag-aabang. Basta ang banat na lang nilang ganun. Ang pangad dyan sa troll farm kasi na yan, meron silang kuyog para i-report yung Facebook page mo. At tingnan mo yung Insan eto. Puntahan naman natin. Eto, matutuwa ka rito. Yung sinasabi mo kanina na meron silang... yung tay kami naman. Tay kami naman. Kung totoong sila'y napakarami talaga. Dahil kailangan pumirma. Ang tanong ko sa iyo, kailan pa nag-umpisa? Nung nakaraang taon pa yan, inumpisahan. Bakit hanggang ngayon, ilan? Ilan na pumirma? 15,000 pa lang daw pumipirma. Kita mo? Ang target data nila dito, 500,000. Yan. Pero ngayon, 15,000 pa lang. Bakit? Hindi ka ba nagtataka? Baka walang pondo. Hindi. Hindi ba? Kasi talagang walang talaga. Wala talaga. Oo. Ngayon nasaan ang dami nyo sa social media? Kasi sa social media, robot kayo, mga troll kayo, yan kayo. Diyan nakakatawa kasi dito. Para saan ba yung tay kami naman signatories? Pero tanong mo no kasi kasi sabi mo nga naman, 'di ba? Mga troll farm yung mga nagko-comment, tsaka yung mga nagla-like. Tapos, pero kasi ang pang-counter kasi dyan yung mga survey naman. Nasasabi naman natin na hindi naman totoo. Pero, ewan ko lang, kasi ako pakiramdam ko kasi na medyo underwhelming talaga yung pagtanggap ng mga tao sa ginagawa ni PBBM. So, bilang vlogger ba, nakaramdam ko na parang nakulang ata ako. May ganun ka bang feeling? Wala akong feeling na gano'n. Wala akong feeling na gano'n. Alam mo kasi, ang nasa isip ko, tingin ko ang sinasurvey nila baka yung mga robot din At saka yung di ba? Tsaka yung mga troll talaga din kasi yung sa atin kasi nagsimula tayo suportahan ni Presidente 2022 pagkatapos ng eleksyon. So ang gulo natin noon sa simula, di ba? Sobrang gulo natin noon. Ang kalaban pala natin 7 years beyond on us. Na troll farm ni Digong. From 2015 pa lang pala nag-establish na pala siya ng troll farm. So hindi tayo masyadong na-establish noong 2022 noon kasi nga iba yung naghati-hati pa tayo Diba? Kasi alam mo, diyan na lang talaga sila mananalo Napag-aralan nila kung paano yung gamitin. Samantalang yung mga panahon nung
mga hindi pa alam yan, ngayon lang namumulat. Kaya eh. nga, yan for example nga, di ba? Nagkaroon tayo ng ilang PCO secretary. Isa yun medyo bad shot sa government yun kasi paano mo naman lalabanan talaga yung troll firm na 7 years beyond on us? Kung pati PCO secretary paiba-iba. May nagtanong nga sa akin. May nagtanong na abogado, bakit hindi gawin ng gobyerno rin yung ginagawa ng mga troll ni Duterte? Hindi ako pabor doon. Alam mo, ang sagot ko, ang Pangulo ayaw ng ganyan. Gusto niya organic lahat. Mas dapat gawin ng gobyerno, wag niya labanan sa ganon. Oo. Hulihin nila. Yun. Mas ano yun. Tama ka doon. Dapat hulihin ng gobyerno kung sino gumagawa niyan. Yung mga kumpanya na nagtatanggap ng ganyang klaseng trabaho kasi hindi yan magagawa ng keyboard warrior lang. May kumpanya sa likod niyan. At kailangan ng presensya ng DICT dito. DICT tsaka NBI. Oo, NBI. Yung cybercrime. Oo, sama na rin natin yung pinamumunuan ng kaibigan natin, CICC, para sugpuin at hadlangan itong mga laganap na cancer na nga sa social media yan eh. Oo nga. Di ba? Baka naman merong mga pamamaraan. Kamot sa attorney nito. Kadagdagan yung trabaho. Dami ko ng grave threat dito. Di ba? Baka naman may pamamaraan para sugpuin yan. Kasi talagang ang taong bayan, may mga ilan pa rin na mga naniniwala sa mga maling impormasyon na pinapakalat ng grupo ni Duterte. For example, di ba pinakakalat nila na 1 million daw sila. Million na taga-suporta ni Digong. 32 million daw. Bakit yung pumirma 15,000 pa lang hanggang ngayon? Yun na nga. Alam mo ginagawa ng mga vlogger nila ngayon? May pipirma. O kuya, iyak ka dyan Ipaliwanag mo kung ba't ka pumirma. Syempre, mga tanga-tanga. Propaganda yan, ang tawag dyan. So, yung pirma-pirma na yan ay ginagawa nila na propaganda. Kita mo, ang tanong ko nga sa'yo last year pa yan nag-umpisa. Di ba? Pero ang tanong nga dito, kung itong pirma na to ay para sa ICC, hindi yan makakatulong. Kasi isa sa mga nakalagay sa desisyon ng ICC. Kaya namin di palalayan yan si Digong kasi marami siyang supporter. Ngayon, pag nagbigay ka na isang pirma na merong 500,000 pesos, di pinatunayan mo rin sinabi ng ICC na marami siyang supporter. Kaya nga. Hindi nga nag-iisip. Grabe minsan nga, natalakay ko, minsan parang gusto rin ng mga anak ni Duterte na manatili na lang talaga siya sa kulungan Di ba? Parang nagkaroon sila ng kalayaan na makapagdesisyon para sa sarili nila. Alam mo yung nila. nakakatakot dyan? Kasi alam naman natin na si Digong, malapit na yan 80 years old. Sa totoo, malapit na. Isang kembot na lang kamo. Kapag dyan tumiming yan ng eleksyon, kinuha ni Santa Claus, simpatya ng tao yung kalaban dito sa eleksyon. Tingin ko hindi na ganoon. Tama na yung yung nangyari kay Ninoy Aquino. Alam mo, natuto Sana na nga hindi ganun. Hindi na. Ang mga Pilipino ngayon ay matatalino na. Hindi na doon sa simpatya. Hindi na yun. Tingnan nyo, natuto na sila. Nung si Ninoy naging Cory. Nung si Cory naging Pinoy. Tapos na yan. Si Lenny Robredo, si Jesse naging Vice President. So, yung mga ganun, natuto na. Ako sa akin merong matira pero konti na lang yan. Pero kung susumahin mo, natuto na ang Pilipino, totoo na. Hindi na yan tulad dati. Siyempre, tayong mga vlogger, kailangan natin ipaliwanag kung sakali man na mangyari yun na proseso yan, ba't siya nandun? O ba't nandun si Digong? Kaso talagang inabot lang talaga ng kanyang tignan mo yung naratibo nila. Pinakidnap daw ni Pangulong Bongbong. Hindi nakatulong yun. Di ba? Hindi nakatulong sa ICC yun. Yun na nga mga engot nga yan Ang jurisdiction ng kaso ni Digong nasa ICC na. So sundin niyo yung korte ng ICC. Kahit po si Sara maging presidente dyan, hindi niya po mapapalaya si Digong. Kahit pa mag-flight yan, papuntang dahig ng hubot-hubad, hindi papalayain yan Di ba? Hindi papalayain yan. Ewan ko, bakit mahina yung kukote talaga ng mga leaders na to, no? Pinapaliwanag nila at pinapakalat nila na kapag daw napalitan si Pangulong Bongbong Marcos, makakalaya na si Digong. Sabing ganon. Di ba meron pang nagsabi na hindi ako uuwi hanggat hindi ko kasama si President Duterte. May gumaganon pa Di ba yung si Roque? Di ba? Ngayon ewan ko, sabi naman ni John Vic nung nakaraan, oras na lang daw ang bibilangin at mapapauwi na. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman
Ha? Hindi pa rin na... Gusto maging presidente talaga ni John Vic. Bida eh. Bida. Bida ang saya, gano'n. Bida. Pero alam mo, ang Pangulong Bongbong Marcos, sa mga huling minuto nating nalalabi dito sa Radyo Pilipinas ngayong episode na to, gusto kong iyabang si Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo ba na meron pa ngayon na pinatatrabaho si Pangulo? Yung Maharlika Highway. No, pala. Di ba? Kita mo yan, Yung Maharlika Highway ay panahon pa ng kanyang tatay na si Apo Lakay. Akala ko ba walang ginagawa? Yan na nga eh. Yung Maharlika Highway na yan, panahon pa ng tatay niya na si Apo Lakay, mula nung pinagawa yan, hindi pa nare-rehabilitasyon. Ibig sabihin, hindi pa nare-repair, wala pang ginagawa. So ngayon pa lang, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, ay ito pinagsisikapan. At pinagpaplanuhan na, alam mo, madalas ko ito sabihin, pag nagpagawa ka ng kalsada, dapat sabay-sabay. Linya ng tubig, kung may linya ng kuryente, at yung mga drainage, dapat sabay-sabay. Huwag na yung patsi-patsi. Portion ngayon, gagawin mo, tapos susunod, gagawin mo ulit. Walang nangyayari eh. Kailangan talaga yan kapag isang proyekto. Sarado dapat isang gawaan eh. Di ba? Ako, pabor ako doon, Insan. At sa huli kong mensahe, nagbabalik po. Ang inyong lingkod, Mike Cervera, mamaya po sa akin channel. Yun. At inabot na tayo ng oras. So, nga pala, 7 na. So, ngayon last episode na po ng The Big V. So, abangan nyo po yung susunod po naming Siyempre, yung dito, ating mga tropa ng Bengador, abangan nyo po. Marami yan. Napapalit na po sa The Big B. So, medyo marami tayong babaguhin dito. Baka, kaya ba ng 1 week yan, masikaso? Naman siguro. Tawagan mo lang ako. Di ba? Alam mo, naniniwala ako kasi insan na kapag katulong-tulong, gagaang yung trabaho. Kapag kasi isa lang yung gumagawa, mabigat talaga di ba? Na imbis na makakasama mo, baka manawa Pero kapag kasama-sama talaga, tulong-tulong, hindi lang sa magkakasama sa ginhawa, tingin ko mas mas magiging lalago. Di ba? Mas uunlad. So, last episode na po ng The Big V. So, abangan nyo po yung susunod nating programa dito sa Radyo Pilipinas. Importante, hindi kami nawala, no? Teka, may babatiin pala ako. Isa, nakalimutan ko na, teka, babatiin ko lang si Ma'am Doris Plata. Na pamangkin yung aking doktor na dentista, si Doc Lito ng CAD. Shoutout po sa inyo, Mama Doris Plata. At saka syempre kay Doc Lito na rin. So, binabati ko nga po syempre yung pamilya ko, yung nanay at tatay ko sa Iloilo, asawa at anak ko, yung mga kapatid ko. At syempre, dagdagan ko na rin po yung mga yung mga nurse na nag-aalaga sa akin tuwing session ko ng dialysis. Maraming salamat sa inyo. Sino doon? May paborito ka? Meron. So mga kabayan, magbabalik po kami. Sa susunod na Sabado. Bengador. Thank you. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.